Maraming bagay na tungkol sa sasakyan ang dapat malaman ng lahat ng drivers, lalo na sa mga mag-aaral pa lang magmaneho. Isa na dito ang tungkol sa mga basic parts at control sa loob nito. Karamihan sa mga ito ay hindi alam maging ng mga matatagal nang nagmamaneho dahil hindi ito itinuturo kahit sa ibang mga driving schools. Kapag mas marami kang alam tungkol sa iyong sasakyan, mas mabuti. Dahil di mo lang ma-maximize ang mga features nito, magagamit mo rin ito ng tama, kaya makakatulong ito para sa mas ligtas na pagmamaneho sa kalsada. Hinati ko ito sa magkakahiwalay na videos para mas madaling maunawaan ang bawat bahagi ng sasakyan. Ang ilan sa mga ito ay ang mga parts ng dashboard, ibig sabihin ng mga gauge, information display, at warning sa instrument cluster, mga basic parts na ginagamit sa pagmamaneho, at marami pang iba. Hanapin lang ang mga ito sa video description sa baba. Muli, ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang mga basic parts sa loob ng sasakyan para mas maging ligtas at komportable ang mga pasahero sa loob nito at pati na rin ang seguridad ng mismong sasakyan kapag hindi ito ginagamit. Karamihan sa mga sasakyan ay kinakailangan ng susi para makapasok sa loob nito. Pero marami na rin dito na merong keyless entry system transmitter na pinipindot lang ang mga button para ma-unlock ang mga pinto nito. Maliban sa ginagamit na susi sa pang-araw-araw, importante na meron kang at least isa pang duplicate nito na nakatago para kung sakali man na mawala o masira ang isa, ay meron ka pa rin ipapalit na pwedeng gamitin. Pero di tulad ng mga ordinaryong susi, karamihan sa mga bagong modelo ngayon ng sasakyan ay merong tinatawag na immobilizer system. Ginawa ito para mapigilan ang mga magtatangkang nakawin ang iyong sasakyan. Ang susi nito ay merong nakaprogram na electronic identification code kaya ito lang ang pwedeng makapag-start ng sasakyan. Hindi rin gagana ang duplicate kapag pinagawa mo lang ito sa isang ordinaryong locksmith. Malalaman mo kung merong immobilizer system ang iyong sasakyan kapag meron kang nakita na parang susi na iilaw sa instrument cluster kapag pinhit mo ang susi sa on. Kapag gusto mong buksan ang alinman sa unahang pinto, ipasok lang ang susi tapos ay pihitin ito sa direksyon papunta sa likod. Ibig sabihin, kung sa driver's door ang bubuksan, clockwise ang pihit at counterclockwise naman kapag sa passenger's door. Pabalik naman o papunta sa harap ng sasakyan kapag gusto mo itong i-lock. Kung ang keyless entry transmitter naman ang gagamitin, pindutin lang ang lock button kapag gustong buksan at lock button naman kapag isasara. At kung ang susi naman ang gagamitin sa pagbukas ng tailgate, trunk o gas tank cover, clockwise ang pihit kapag i-unlock. Pwede ring buksan ang alinman sa mga ito sa pamamagitan ng pagkila pa itaas sa lever na nakalagay sa ibabang bahagi ng driver's seat. At siguraduhin nakalapat ito ng maayos kapag isasara. Kapag ilalak mo naman ang alinman sa mga pinto sa unahan nang hindi ginagamit ang susi mula sa labas, ay kusa itong mag-unlock. Kaya ugaling i-check muna ito bago tuluyang iwan ang sasakyan. Ginawa ito para maiwasan na makalimutang maiwan at malak ang susi sa loob ng sasakyan. Para mailak ito ng maayos nang hindi ginagamitan ng susi, ilak muna ang lever sa loob. Tapos, bago tuluyang isara ang pinto, hilain paangat ang door handle, saka mo bitawan kapag tuluyang nakasara ito. At kapag binuksan naman ang driver's door habang nakalagay sa off ang susi's ignition switch, ay tutunog ang alarm nito. Ang bawat pintuan ng sasakyan ay merong kanya-kanyang bintana para makita ang mga nasa gilid nito, lalo na kapag dadaan o liliko sa intersection para makita kapag merong ibang paparating na sasakyan. Pwede rin itong buksan para makapasok ang hangin mula sa labas. Sa ibabang bahagi naman ng bintana ay ang tinatawag na door panel. At dito rin nakalagay ang switch o control sa pagbukas at pagsara nito. Power window ang tawag sa pinipindot na lang at manual naman kapag yung tulad sa mga lumang sasakyan na kailangan pang ikutin ang window crank handle. Mas marami naman ang switch sa door panel ng driver lalo kung meron itong central door locking system. Pwede nitong makontrol na i-lock o i-unlock ang lahat ng pinto ng sasakyan o kaya isara at buksan ang lahat ng bintana nito. Sa gilid naman ng mga pinto sa likod ay merong tinatawag na child safety lock para maiwasan ito mabuksan mula sa loob kahit pa naka-unlock ito. Kapag ito ay naka-lock position, ang pwede lang makabukas ito ay ang door handle mula sa labas. Huwag itong kalimutang gamitin lalo kapag merong maliit na batang kasama at siguraduhin ding nakalock ang passenger's window operation para hindi ito aksidenteng mabuksan na maaaring magdulot ng aksidente. Kapag meron naman kayong kasamang sanggol o maliit na bata, huwag itong hayaang ipwesto sa passenger seat sa unahan kahit pa nakakalong
dahil delikado ito lalo na sa mga biglaang pagpreno. Mas mainam kung meron kayong child safety seat o car seat para sa mga bata na palaging nakalagay sa likod na upuan para mas maging ligtas ang inyong biyahe. Basta siguraduhin lang na tama ang pagkakakabit dito dahil depende sa edad at laki ng bata, meron itong iba't ibang paraan ng paglagay nito. Sa loob ng bubong ng sasakyan ay ang tinatawag na headliners na may iba-ibang uri ng materials na ginamit depende sa model ng sasakyan. At sa gitnang bahagi nito sa harapan, nakakabit ang rear mirror para mas madaling makita ng driver ang nasa likod ng sasakyan. Katabi naman nito ang dome light o ang interior light. Merong tatlong posisyon ng switch ang pwedeng pagpilian dito. Ang sa kaliwa ay ang off. Sa gitna naman ay ang door. Ibig sabihin, automatic na magbubukas ang ilaw kapag binuksan ng alinman sa mga pinto. At matapos itong isara, meron itong ilan pang segundo bago tuluyang mag-off. Ang sa kanan naman ay ang on. Dito, palaging nakabukas ang ilaw kahit pa nakasara ang lahat ng pinto. Ang sun visors naman ang ginagamit kapag natapat sa liwanag ng araw o ibang bagay na nakakasilaw. Merong card holder ang nasa driver's seat na pwedeng lagyan ng maliliit na bagay na kailangan madaling makuha tulad ng toll ticket o kaya sunglasses. At kadalasan namang merong salamin ang nasa passenger seat. Ang pag-adjust naman ng upuan ay para mas maging komportable ang iyong posisyon habang nasa loob ng sasakyan. Hilahin lang pataas ang adjustment levers na makikita sa unahang ilalim ng upuan, saka ito i-slide kung saan mo ito gustong pumunta. Ang lever naman sa gilid ng upuan, ang hilain pataas kung gusto mong i-adjust ang sandalan o ang backrest angle kung gusto mong nakaupo ng tuwid o medyo pahiga. Kapag merong seat adjuster ang iyong sasakyan, pwede mo itong i-adjust kung gaano kataas o kababa ang upuan para mas makita mo na maayos ang kalsada. At ang panghuli ay ang head restraint o headrest. Pwede rin itong i-adjust depende sa height ng uupo. Pindutin lang ang headrest adjuster, tapos ay pwede na itong hilain pataas o itulak pababa ng kabilang kamay. At kapag nahanap mo na ang tamang taas na gusto mo, bitawan mo lang ang lock lever at kapag may narinig ka na tumunog, ibig sabihin ay nakalock na ito. Pwede rin itong alisin ng tuluyan mula sa mismong sandalan ng upuan, pero iwasan itong gawin lalo na sa mga upuan sa unahan dahil nakakatulong ito para maiwasan ang neck injury kapag na-aksidente. Kapag mag-a-adjust ng alinman sa mga ito, siguraduhin nakahinto ang sasakyan. Ang seatbelt naman at ang airbag ay ang dalawa sa pinaka-importanteng safety features ng mga sasakyan. Pero di tulad ng seatbelt, hindi lahat ng sasakyan ay merong airbags lalo na yung mga lumang modelo. Ang airbag para sa driver ay nakalagay sa gitnang bahagi ng manubela at ang sa kabila naman ay nasa dashboard. Madali lang itong makita dahil meron itong nakasulat na SRS o Supplemental Restraint System Airbag. Sa ibang modelo naman ng sasakyan ay meron na ring side airbags na nakalagay sa mga pillars ng sasakyan na nagbibigay ng karagdagang protection sa mga sakay nito. Kapag nasangkot sa isang aksidente ang isang sasakyan, ay kusang mag-i-inflate ang mga airbags para maiwasan ng mga pasahero nito na mabagok o tumama sa matitigas na bagay sa loob ng sasakyan. Merong nakalagay na impact sensor sa unahan at ibang bahagi ng sasakyan para kapag sakaling merong malakas na impact mula sa labas, ay agad na i-deploy nito ang mga airbags. Pero kung di naman ganun kalakasan ay maaaring hindi na ito bubukas. Kaya para laging sigurado, huwag kakalimutan gamitin ang seatbelt dahil ginawa ito para masiguro na hindi magtamo ng malalang injury ang mga pasahero kapag na-aksidente. Ugaliing palagi itong gamitin kahit gaano kalayo o kalapit ang pupuntahan dahil ang isang aksidente ay nangyayari sa oras na di mo inaasahan. Para sa tamang paglagay ng seatbelt, hawakan muna ang buckle, pero bago ito hilahin, hawakan ang strap ng kabilang kamay para maiwasang ma-deform o mayupi ito. Siguraduhin rin na hindi masyadong maluwag o mahigpit ang pagkakalagay nito. At dapat ay sa magkabilang pelvis ito tumatama at hindi sa tiyan. Ang strap naman sa taas ay dapat sa balikat dadaan at hindi sa may bandang leeg o kaya sa braso. Pero kapag masyadong mababa ang shoulder anchor, ay pwede naman itong i-adjust pa itaas. At kapag gusto mo naman itong alisin, kailangan mo lang na pindutin ang release button nito at muling ibalik ng dahan-dahan. Ngayong alam mo na ang mga safety at security features ng mga sasakyan, pwede mo na itong i-share sa iyong mga kaibigan at kakilala na alam mong pwede rin matulungan ng video ito. At kung first time mo naman at nagustuhan mo ang mga ganitong videos, pwede mong i-check yung iba pang topic sa aking channel. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy
dahil marami pa akong ginawang videos na tungkol sa sasakyan na siguradong makakatulong sa iyo.